Gagawa tayo ng red velvet cake sa kawali with frosting. Napakadali lang itong gawin. Pwede nyo lutuin sa regular oven or sa kawali man. Mag-start tayo sa pag-sieve ng 2 1/2 cups of all-purpose flour. Nag-add tayo ng 1 teaspoon baking powder at 1 teaspoon baking soda. I-sieve lang natin ito. At ito, minix natin. Nag-add tayo dito ng 1 teaspoon fine salt. Isang bowl, naglagay tayo ng 1/2 cup of cooking oil. At iniada natin dito ang 2 pieces of large eggs. 1 1/2 cups of white sugar at 1 teaspoon vanilla. Mix lang natin to fully combine. Isi-set aside muna natin ito at sa isang bowl, i-mix natin ang 1 cup evaporated milk and 2 teaspoon of calamansi juice. Set this aside for 10 minutes to curd. After 10 minutes, iniada natin ang ating 1/2 cup of grated carrots. Yes po, ito ang twist sa ating gagawin mga mommies. Mag-add tayo ng carrots. Para may konting texture at sustansya naman ang ating red velvet cake. Nag-add tayo dito ng food color. Gel ang ating ginamit mga mommies at 2 teaspoon lang ang ating ginamit. Your option, pwede ding powder or liquid ang inyong gamitin na food color. Siyempre, adjust nyo lang ang kulay na gusto nyo sa inyong red velvet cake. Gel ang ginamit natin dito na food color mga mommies kasi ito lang available na red sa akin. Sa atin namang dry mixture, nag-add tayo ng 1 1/2 tablespoon of cocoa powder. Pangdagdag lasa at nagpapadarken at papa-enhance ng kulay din ito sa ating red velvet cake mga mommies. Dito ina-incorporate na natin ang wet and dry ingredients. I-continue lang natin hanggang sa fully combine ang dalawang mixture. At dito gumamit tayo ng dalawang regular size na leche flan molder at isang 4x3 inches round pan. Ibe-bake natin ito sa ating improvised oven or sa kawali. At saka yung isa naman, is-steam natin ito. At sa ating paglulutuan naman, gumamit tayo dito ng Xiaomi induction cooker. At ito na ang ating kawali. Nilagyan na natin ito ng panangga. Ipipreheat po natin ito ng mga 5 minutes before natin isalang ang ating mixture. Nakaset lang ito sa 2. At ang ating steamer naman, pinapakulo natin ito before natin isinalang ang ating round pan. At dapat rolling boil ang water nito. At bake or steam for about 18 to 22 minutes over low heat. At sa ating kawali naman, i-bake natin ito for about 18 to 20 minutes over low heat. Yes, nakaset lang ito sa 2 mga mommies. At ito na ang ating in-steam na red velvet cake. Ang ganda ng pagkaluto. Tinututpick test lang natin. And it comes out clean, that means luto na. At ito na din ang ating luto sa kawali. Ang ganda din ng pag-alsa nito mga mommies at perfect ang pagka-bake. Ito, tino-turn off na natin ang ating induction cooker. So ito na po ang lahat na ating naluluto. Nakaluto tayo ng 2 muffins at 2 leche flan molder. Magluluto na tayo dito ng ating cream cheese frosting. Sa ating non-stick pan, naglagay tayo ng 1 cup of creme densada. Nag-add tayo ng 5 tablespoon of all-purpose flour at saka 1/4 cup of grated cheese. Sinet lang natin ang apoy sa medium flame and cook until thickened. At kapag naging ganito na, papalamigin muna natin. Sa isang bowl, naglagay tayo ng 1 bar or 225 grams of butter or pwede ding premium margarine mga mommies. At dito nag-add tayo ng 1 cup of powdered sugar. Ibibit lang natin ito sa speed na 1 to 2. Mix until na maging creamy ito. Pagkatapos, mag-add tayo dito ng 1 teaspoon of vanilla. At kapag na fully mixed na, i-add natin ang ating milk and cheese mixture. Beat lang natin until well combined and until maging fluffy ang ating mixture. Speed natin dito ay nasa 2 to 3. I-continue lang natin until ma-achieve natin ang right consistency ng ating mixture. Ito na, after a few minutes, ready na ang ating cream cheese frosting. Pwede kayong magdagdag dito ng cheese or grated cheese mga mommies kung gusto nyo. At ito na ang ating cream cheese frosting. At ready na para i-frost ito sa ating cake. I-unmold na natin ang ating napalamig na niluto natin sa kawali. Ang ganda ng pagkaluto mga mommies. Very soft and fluffy. Ilagay na natin ito sa ating microwavable container. At ito naman ang ating in-steam sa ating steamer. Ang ganda din ng kulay at pagkaluto nito. I-unmold na natin. O diba, kahit wala tayong oven sa bahay, pwede tayong makaluto ng paborito nating cake na pwedeng pang merienda at syempre pwede din nating pagkakitaan.
Ang ganda rin ng pagkaluto ng muffins natin mga mommies. At ini-steam lang natin ito. Ito na, i-frost na natin ang ating cake. But before that, slice muna natin para mag-even ang top nito. Pagkatapos, slice natin sa gitna para malagyan natin ng filling or palaman. At yung pinag-slice na natin, huwag natin itapon kasi gagawa tayo dito ng heart shape. At gagamitin natin as decoration mamaya. At ito, in-slice na natin sa gitna at nilagyan na natin ng cream cheese filling. Kumuha ng katamtamang dami lamang at i-flatten para mag-even ito sa cake natin. I-continue lang hanggang sa matapos at ma-fully coat ng frosting ang cake natin. Ang size pa ng cake natin is nasa 4x3 inches round cake. At matitest talaga ang creativity natin dito mga mommies. Pwede kayong gumamit dito ng iba't ibang piping nozzle para makagawa ng iba't ibang design. Dahil pipeable ang ating frosting mga mommies. At ito na ang ating ginawang heart kanina. At yung ating extra naman na cake na kinat natin kanina, pwede natin gawing cake crumbs. At ipang toppings natin ito sa ating frosting. At i-coating natin ito sa ating cake. At ito namang ating dalawang cupcakes na nagawa natin. Gumamit lang ako dito ng piping bag na nilagyan natin ng piping nozzle at ginawa din natin ito ng design. Simple design lang ating ginawa. Yung pang beginner lang talaga ito mga mommies. At ito na ang ating dalawang cupcake. At syempre mag-top tayo dito ng ating cake crumbs. Para may konting shade ng kulay naman ito sa ibabaw. At ito na mga mommies ang ating nagawang red velvet cake. O diba? Kahit wala tayong oven, pwede tayong makabake ng cake sa espesyal na okasyon ng ating pamilya. At ito namang dalawa na binake natin sa ating leche flan molder, pwede natin itong ibenta. Pinofrosting natin ito sa ating nagawang cream cheese frosting. At nagtapin tayo ng ating red velvet cake crumbs. O diba? Pwede na itong pangbenta at pagkakitaan mga mommies. Panyo lang ito at ilagay sa freezer at pwede nyo nang ibenta or merienda ng mga bata. Simple, kaaya-ayang tignan at napakasarap pa. Siyempre, excited na tayong tikman ito. Napakasarap ng cake at frosting natin mga mommies. Yung sakto lang ang timpla na hindi nakakaumay. Kahit hindi cream cheese ang ginamit natin, masarap din. Pasok pa sa budget. Napaka-creamy at napakasarap. Ayan na po mga mommies. Hoping nyo subukan ang ating recipe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and enjoy.